buhay. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po. Sa iyo po lahat ng kapurihan, sa iyo po lahat ng tanging pasasalamat. Salamat po sa mga naririto na, Panginoon, maging ang mga paparating pa lamang. Nawa, Panginoon, ay patuloyan ka naming maranasan, Panginoon. At salamat po dahil patuloy po kaming sinasamahan. Tunay po na walang halaga o walang saysay ang lahat ng ito kung hindi mo po kami sasamahan. Kaya salamat po aming Panginoon. Humingi din po kami ng tawad sa anong pong aming mga nagawa. Nawa, Panginoon, ay walang anumang maging hadlang po sa aming tuloy-tuloy na paglapit po sa iyo sa gabi pong ito. Salamat po sa mga nakakapanood na din ng live na ito, Panginoon. Patuloyan ka pong kumilos sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, aming Panginoon. At sa anumang sitwasyon ng aming buhay, pipiliin po namin, Panginoon, na awitan ka, pasalamatan ka, nang nagmumula po sa aming mga puso. Maraming salamat po, aming Panginoon, sa patuloyang pagsama mo po sa amin, Banal na Espiritu Santo. Sa iyo pong lahat ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Sa anong daluyong po ng buhay natin, tuloy-tuloy po ang ating pag-awit at pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Binalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Amen! Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Amen. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Amen! Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Binalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Amen! Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Amen! Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuloy.
sa'yo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Amen. Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Amen. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil. Amen. Yes, Lord. Hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po aming Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Tuloy-tuloy po ang aming pagpupuri sa iyo, aming Panginoon. Anumang danasin namin sa buhay na ito. Dahil ikaw ang aming lakas. Ikaw ang patuloy ang nagpapatatag sa amin, aming Panginoon. Patuloy naming sinasandigan ang iyong mga pangako sa aming mga buhay na basta't ikaw po ang aming kasama. Tuloy-tuloy po ang aming pagtatagumpay sa buhay na ito. Maraming salamat po, aming Panginoon. Maraming salamat po. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Amen. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa iyo. Napakasarap ang puri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos, ang kasama. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Sobrang buti mo sa amin, aming Diyos. Salamat po. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa iyo.
Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ang kasama. Yes, Lord. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ang kasama. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ang kasama. Basta't ikaw, O Diyos, ang kasama. Yes, Lord. Basta't ikaw, hanggat ikaw ang aming kasama, Panginoon. Ano man ang pagdaanan namin sa buhay na ito, mananatili po kaming nakatayo sa gitna ng mga suliranin at problema sa buhay na ito. Patuloy naming panghahawakan ang iyong mga pangako sa amin, Panginoon. Ang iyong mga pangako, Panginoon, na talagang tunay na maaasahan sa buhay na ito, Panginoon. Sapagkat hindi ka po nagbabago, Panginoon. Hindi ka po nagbabago. Hindi pa bago-bago yung plano mo, hindi pa bago-bago yung isip mo, Panginoon. Kaya tunay po na maaasahan ka namin sa buhay na ito. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Panginoon, lumalapit sa inyong puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailan paman aking kapayapaan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako'y di iiwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat po sa iyong mga pangako sa amin, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, lumalapit
Sa inyo ang puso kong nag-iisa, ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailan pa man aking kapayapaan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo, Panginoon, pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Yes, Lord. Pangako mo'y aking panghahawakan. Yes, Lord. Ang pangako mo lamang, Panginoon, ang siyang matibay naming sandigan sa buhay na ito. Salamat po, aming Panginoon. Salamat po. Salamat po, aming Panginoon. Salamat po. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, aming Panginoon. Ikaw ang aming seguridad sa buhay na ito. Walang iba, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa iyong mga pangako, Panginoon, sa amin. Salamat po. Hindi ka patapos sa aming mga buhay, Panginoon. Kung anong plano mo, yon ang mangyayari sa aming mga buhay. Kaya patuloy kaming nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Natutuparin mo ang iyong mga pangako sa aming mga buhay. Purihin ka po aming Panginoon. At habang kami ay naghihintay, patuloy kaming susunod sa iyo. Patuloy naming gagawin yung mga ipinapagawa mo po sa amin, Panginoon. Dahil ikaw din ang nagbibigay sa amin ng lakas, ng katatagan, Panginoon, upang magpatuloy, upang magawa namin yung mga ipinapagawa mo. Kaya salamat po, Panginoon, sa patuloyan mo pong pagtitiwala na ginagawa sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po at salamat din po sa iyong mensahe para sa amin sa gabing ito. Patuloy mo po kaming kausapin, Panginoon. Patuloy ka pong mangusap sa puso ng bawat isa. Hindi lamang namin mapakinggan yung mensahe mo, bagkus mai-apply pa namin yung dapat naming mai-apply sa mga ito, aming Panginoon. Purihin ka po sa lahat ng ito at sa mga idudulog naming panalangin sa iyo. Nawa po, Panginoon, ay katagpuin mo po ang pangangailangan ng bawat isa.
Papuri sa iyo, aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng umaasa sa Panginoon ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Hallelujah! Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Yan, salamat sa Panginoon sa gabing ito na meron pa po tayong pagdaraos ng ganitong gawain, wherein nakakapag-share din po tayo ng mga ginawang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Ako nga po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Ayun nga po, si Jassy nga po ay for 2 weeks ay na-isolate po gawa nga ng pagkakaroon niya ng chickenpox. Pero salamat sa Panginoon, even si Daddy, na-amaze kami dun sa gamot. Kasi may gamot na pala para sa chickenpox. Di katulad nung panahon ko ay hindi ako, sabi nga sa asawa ko, hindi ako lumalabas ng bahay nun, pero nahawa ko sila mami. Hindi pa pala nagkakaroon nun sila mami. Si Maika, si Deng, yan, ako pala. Ako nang hawa sa kanila. Pero tong si RK, minsan nakakalusot, napunta sa kwarto ng ate niya. Tapos, nagpapasalamat din kami sa Panginoon kasi dun yung nilipatan naming bahay, sa kwarto niya yung pinakamasarap yung hangin. Talagang fresh talaga yung hangin doon kasi tabing bukid po yun eh. So, ang chickenpox pala. Kaya pala ang dami-dami kong chickenpox noon. Nung ako'y nagkaroon, mainit. At, ang tawag dito. Tapos, nakakakain siguro ako noon ng mga malansa din. Kaya lalong dumami. Kasi kay Jassy nga, fresh yung air. Tapos, nung gumaling lang siya, saka ako chinek, ano ba tong antiviral? Ano ba tong antiviral na gamot na to? Yan pala, di talaga siya makakahawa. Pero, syempre, para na din sa hindi siya pangilagan sa school, kahit na, kasi after 4 days po, wala na. Hindi na patuloy, kung wala nang dumadagdag. Kumbaga na, dumami lang talaga siya kasi nahahawakan ni Jassy yung meron tapos naihahawak niya sa wala. So, kaya nagkakaroon. Sabi nga ng asawa, parang hindi nagkaroon si Jassy, hindi halatang nagkaroon ng chickenpox. Kaya, ayun, salamat sa Panginoon dahil ayun, may gamot na nga pala doon, para doon. At nilagnat siya kasi may time na, ang taas kasi nung milligrams nung gamot, diba po, nurse? 400 grams. Hindi naman mga sanay uminom ng gamot. Kasi every 6 hours, talagang sinunod namin yung every 6 hours, kahit wala pang laman yung tiyan. So, ang nangyari, sumakit yung tiyan niya. Natakot ako. So, pinastop ko na yung gamot. So, parang 4 days lang din siya nag-take nun. Na sabi nung doctor ay, yun nga, dapat 5 days straight. So, ayun, may natira pang gamot. Kaya, ayun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakapasok na ulit siya at hindi naman siya pinangilagan. Yun yung yun yung ayaw kong mangyari na may lumayo sa kanya. Kasi nga, sabi nga ni ate, kahit ako, lalayo ako sa iyo. Kung naandyan ako. Kasi sabi ko, ate, parang pinapangilagan. Sabi, kahit ako, lalayo ako kung naandyan ako, sabi ni Ate Caris. Kasi nga yun nga, ang alam ay madali siyang makahawa. Pero maganda pala yung gamot na yon na salamat sa Panginoon na inalaw niya na matake ni Jassy yung gamot na yon na yun nga, sa kanya lang yung virus. Sa kanya lang, hindi siya nakahawa. Kaya ayun. Kasi kung
katulad dati na wala pang gamot. Yung ginagawa ni RK na lumulusot sa amin talaga. Gustong-gusto niyang lapitan ng ate niya, ay nagkaroon na yung batang yan. Kakulit. Talagang gustong pumunta sa room ng ate niya. Ayun. Pero yun nga, salamat sa Panginoon. At salamat din sa Panginoon although siya ay absent for almost 2 weeks din, ay yun, mataas naman yung grades niya. Kasi ay gusto niya doon sa Bukal National. Ayan. Yun. So, yun, salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, anak, talagang pinapasaya ka ng Panginoon. At, ayun, makikita mo na talagang ang Lord ang kumilos. Kasi sabi niya, kasi biruin niyo po, galing sa sakit. Tapos pagpasok, buong araw pinag-exam. Sabi nga, naku, buti hindi siya na binat. Kasi yung araw ng wala naman siyang ginagawa. Nung 2 weeks niyang yon, nandun lang siya lagi sa room. Pero nakabukas, sabi ni kapatid na Hazel Saran, naaawa naman yung tatay. Naawa yung tatay kasi nga, wala naman siyang gagawin nga doon sa kwarto. Inip na inip. So, ayun, nakabukas yung pinto. Kaya yun, talagang himala po na hindi rin kami nahawa talaga, lalo na yan si RK. Kasi siya talaga yung hindi pa nagkakaroon ng ng chicken pox. At ayun, nagpapasalamat din ako sa Panginoon na kahit saglit ay muling nakauwi dito sila ate. Si daddy lang yung kulang sa amin. At yun, salamat sa Lord na kasi po, nag-crave po ako sa Mang Inasal nung linggo. Kaya po, sabi ko, nakakatuwa pala yung ganto na may mga kapatid kang, sabi ni ate, gusto mo ng Mang Inasal? Kaya ayun, nagpunta kami doon nung linggo. Kaya sorry na sa aming mare, hindi nakapag-practice yung mga pamangkin ko tsaka si Jassy. Pero yun, yun lang yung gusto ko sa pagbubuntis ko ngayon. Kasi ay nakakain ko yung gusto ko and nahihingan ko sila. Pati yung asawa ko. Kung anong nakalista, yun talaga yung bibilhin. Kaya yun, salamat sa Lord sa provision at sa masayang pagbubuntis. Ayan. At salamat din sa Panginoon na, welcome back, Daddy. Yung si Daddy parang 1 taon doon, gustong-gusto umuwi. Pero pag nandito, gustong-gusto mag-miss siya. Pero pag nandun, ayun, gusto na. Kaya salamat sa Lord, nakauwi na rin siya. Yes, welcome back, Daddy. Kasi hindi ko alam kung kakayanin niya yung lamig doon. So, salamat sa Panginoon. Siguro kung iaalaw ng Panginoon, di kaya ni Daddy. Kasi ang, ayaw, ayaw natin siyang magkaroon ng ubo o sipon. Mahirap kasi pag nagsimula na ng gano'n ang Daddy. Kaya salamat sa Panginoon na nakauwi na siya. At hindi masyadong kayang-kaya niya yung lamig. Ayun, kaya salamat sa Panginoon at maging sa buhay po ng bawat isa. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Sino pa po? So, good evening po. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon sa kabutihan niya po sa buhay namin po ni Christian, pati po sa pag-iingat niya po sa aming mga magulang po. Nagpapasalamat din po kami kasi po ngayong linggo po kasi ang aming deadline po doon sa pagkuha po ng mga yung sa bill po para po yung mabayaran po kami kasi po kami po ay may business. So ngayon po
ngayon po yung deadline na makapagpasa kami ng bill para po mabayaran kami. So ang nangyari po ay yung amin pong yung project manager po namin ay hindi po namin siya nakakasundo. Kumbaga po, kami po yung niloloko niya. So, hindi po yun inalaw ni Lord kasi po ang ginagawa niya po sa amin ay ginigipit niya po kami para hindi po kami makapagpasahod po sa mga tao. So, hindi po yun inalaw ni Lord kasi po binigyan niya po kami ng pampasahod po para po makatawid po hanggang January. Kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoon na kahit po pinahihirapan po kami nung aming project manager ay tinutulungan po kami ng Panginoon para kaya po nagpapasalamat po kami sa kanya po. Thank you po. Po, magandang gabi po sa ating lahat. Ako rin po ay magbabalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon kasi yun nga po, isang linggo din po ako na pabalik-balik sa doktor dahil tumaas yung BP ko. Pero purihin po ang Lord kasi po naging normal na po at ayos na po yung aking pakiramdam. Purihin ang Panginoon po. Salamat po. To God be the glory. Ayan, good evening po. Welcome back po, Daddy. Ayan, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi ayan, safe po na nakabalik po ang ating Daddy Bishop. Ayan, salamat sa ating mga panalangin. Ayan, purihin ang Panginoon. Ayan, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil may papa pa po ako at patuloy ang pinapalakas ng Panginoon at inaaliw ng Lord, pinapasaya. Ayan, kahit nasa Bicol, gusto niya na po bumalik dito. Pero, yan po, baka po after ng Pasko nila. Kasi ipapasundo ko siya kay Ronnie. And then, yun kasi yung yung walang pasok si Ronnie. Bakit siya yung susundo kay Papa. Bali, magko-commute lang siya. Yan, kaya, ayan, salamat sa Lord sa provision ng Panginoon, sa pamasahe, tsaka po, yan po, sa kalakasan din po na patuloy ang pinapahiram po ng Lord sa Papa ko. Tsaka po, ayan, kasi doon sa Bicol, yung manugang biyanan ng kuya ko ay namatay na rin. Ayan, kaya ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi syempre pag may mga ganon, maaalala din ng papa ang mama. Kasi yun naman po yun di ba po, sa mag-asawa. Ayan, kaya nagpapasalamat ako sa Lord kasi patuloy ang inaaliw ng Panginoon ang papa. Nandun po yung ang kanyang mga apo at saka mga anak niya po dung iba, yung mga kapatid po namin. At pinupuntahan naman po si Papa. Kaya salamat po sa Panginoon sa kaaliwan at saka po sa kalakasang pinapahiram niya po kay Papa. Ayan, purihin po ang Panginoon, nawa po ay makabalik na nga po. Tsaka po, ayan, isa pa po sa pinagpapasalamat ko, yung karagdagang taon din po ng nanay po ni Kuya Ronnie. Ayan, ang aking biyanan po sa Pantihan. Ayan, salamat sa Lord dahil patuloy din po siyang binibiyayaan ng kalakasan ng Lord. Kasi puro parang tawag doon, yung matataas yung uric, magang-maga yung kanyang mga butos sa paa, yun. At dun ngang Saturday po ay talagang bahagya na makalakad. Pero yun nga po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang Diyos naman po ang nagpapagaling, di ba po? At yun po, hawak din ng Lord ang ating mga buhay. Kaya patuloy siya yung nagbibigay sa atin ng lakas, ng kagalingan. At siya din yung nagbabawi ng buhay. Tama po? Kaya ayan, patuloyan po natin ipagkatiwala yung ating buhay sa Panginoon. Maging yung mga mahal po natin sa buhay. At ang encouragement nga po natin ay ilapit yung sa Panginoon yung mga buhay. Para po, kung kunin man tayo ay sa Panginoon. Amen? Kaya ayun, salamat sa Lord sa patuloy ang yung lakas, yung tapang po baga na makapagsalita. Yung kahit na mas matanda po sila. Ayan, salamat sa Lord kasi nakakapag-share naman po tayo kahit papano.
Ayan, kasi yun naman po yung talagang mission po natin. Tama po ba? Yung i-share po ang Panginoon sa buhay po ng ating mga mahal sa buhay. Kaya salamat sa Lord dahil ayun, nakapag-share din po ako sa aking biyanan. Yan, purihin po ang Panginoon. To God be the glory po. Amen. Ako po ay nagpapasalamat po sa Lord na kasama po ako sa WIF Honors at nagpapasalamat din po sa Lord na pinapasaya niya pa rin po ako. Nais ko rin pong magpasalamat sa Lord sa patuloy na pahiram na buhay, sa kalakasan at saka sa provision na nakakaraos pa rin po kami, sa patuloy na pag-iingat. Salamat po sa Lord. Palagi siyang nagkakaproblema man palaging may solusyon. To God be all the glory po. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Yan. Welcome home, Daddy. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Patuloy po naming ibinibigay sa inyo, aming Diyos, aming Ama, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito, sa lahat po ng iyong mga kabutihan, sa iyong biyaya at kahabagan sa bawat isa po sa amin. Ama, patuloyan po kayong maluwalhati at madakila sa mga oras na ito. At dalangin po namin, O Diyos, ang patuluyang pagsama at patnubay, pangunguna ng iyong banal na Espiritu. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong mensahe, Panginoon. Patulyan po kayong mangusap sa amin, magsalita sa amin ngayong gabi. Salamat po aming Diyos. Hallelujah. At dalangin po namin, Panginoon, ang patulyan din pong kahabagan po ninyo sa aming pong mga mahal sa buhay at mga kapatilang hindi namin nakasama sa mga oras na ito, Lord. Remember them, O God, in the name of Jesus. Ama, salamat po sa kahabagan niyo po sa bawat isa po sa amin. Patuluyang kayo ang siyang maluwalhati sa gabi pong ito. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na siyang aming kasama sa mga oras na ito, Panginoon. Purihin ka, Ama, sambahin at pasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito pong aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo. Yan, purihin po ang Panginoon. Ako din nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na biyaya niya at kahabagan sa aming lahat, sa aming pamilya, yan, sa patuloy na pag-iingat niya. Yung lalabas ka ng bahay ng ligtas at nakakabalik ka ng bahay ng ligtas, talagang napakalaking biyaya po noon. Kasi alam niyo po, simula po nung ako ay binangga ng lasing, parang nagkaroon ako ng takot talaga. Yung parang, lalo na dyan sa may, ano ba yan, yung ganyan, yung sa may gasolinahan. So every time na ako'y tatawid dyan, parang nakakaramdam ako ng kaba, intersection, nakakaramdam ako ng kaba kasi baka biglang may sumulpot na sasakyan. So, ayun, yun po yung nararamdaman ko. So, salamat sa Diyos kasi patuloy niya na iniingatan tayo. Kasi meron po tayong kamag-anak po na
na-aksidente po kamakailan at nabasag po yung kanyang bungo. Yan. So, nung December 11 pa po yun, pero hanggang ngayon ay tulog pa po siya. Pero naoperahan na siya, so ayaw pa niyang gumising. So, we are praying po na patuloyan siyang paghimalaan po ng Diyos. Kasi grabe na, as in talagang yung pinagdadaanan ng pamilya ay hindi simple. Yung nanay niya ay dinadialysis, yung kapatid niya ay dinadialysis, tapos yung asawa naman niya ngayon, yun yung sitwasyon. Pero, ang ipinagpapasalamat natin sa Panginoon, sila po ay mga mananampalataya, nakalapit sila sa Panginoon, na talagang mababasa mo sa Facebook, kahit meron silang mga tanong na, Lord, bakit? Mga ganon. Pero nandun yung trust nila sa Panginoon na, Lord, magtitiwala pa rin kami sa inyo. Yung mga ganon. Tapos yung mga mababasa mo sa mga comments na nagbibigay ng pag-asa na meron niyang 6 years na siyang tulog, pero ginising siya ng Panginoon. Amen? So, yun, kasama sa pinag-pray ko kagabi na paghimalaan siya ng Panginoon. And yun po, pakisama nyo rin po sa prayer po. Bali, pamangkin na po namin sa pinsan. Yun, sila. Tama ba? Taga-Muzon po sila. Ayan. So, kapatid ni Manoy Joel, kung naalala niyo po si Manoy Joel. Yan. So, bali pamangkin siya ni Manoy Joel. Yan. So, pakisama niyo po sa prayer po mamaya at maging sa inyo pong mga pananalangin po. Pakisama niyo po sa panalangin. Kaya, totoo yun, isang malaking blessing po yung lalabas ka ng bahay ng ligtas at nakakauwi kang ligtas. Yun po, salamat sa Panginoon. Kaya talagang mag-pray tayo pag-aalis talaga ng bahay, no? Pagbibiyahe, talagang manalangin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay nasa Book of Deuteronomy na po. Purihin ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Natapos na po natin ang Book of Numbers. At ngayon ay nasa Book of Deuteronomy po tayo. Chapter 1. Okay. Yan. Ang pamagat po nito ay, As a Father Carries His Son. Napakaganda, no? Ano kaya ang laman nito? Okay. Sabi dito, sinariwa ni Moises ang pangako ni Yahweh. Verse 1, ito ang tagubili ni Moises sa buong Israel nang sila'y nasa ilang sa ibayo ng Jordan sa Araba. Ito ay nasa tapat ng Suf sa pagitan ng bayan ng Paran, Tofel, Laban, Hazeroth at Dizahab. Verse 2, 11 araw ang paglalakbay mula sa Sinai hanggang sa Kades Barnea, kung sa kaburulan ng Seir dadaan. So dito po makikita natin, sabihin nga po natin 11 days. Yan. So ang paglalakbay dapat nila sana 11 days lang sana na paglalakbay. Kung sa kaburulan ng Seir sila dadaan. Sabi po sa aking nabasa doon, 40 years na ang mga Israelita ay gumugol sa kanilang paglalakbay sa ilang patungo sa Promised Land na dapat ay 11 days lang sana. No? So, ano kaya ang dahilan? Bakit umabot ng 40 years? Grabe, no? Yan. So, hindi po yung layo ng kanilang pupuntahan or yung distance ng kanilang patutunguhan. Kundi, ano ba ang naging kondisyon ng puso ng mga Israelita? Ano ba yung kalagayan ng puso ng mga Israelita nung mga panahon na yon? Kasi kung babalikan natin, napakadami po ng mga Israelita na papasok po sa lupang pangako. Kung hindi po maayos ang kanilang puso, kung hindi sila mapapanuto sa mga itinuro ng Panginoon sa kanila through Moses, kung hindi nila susundin
yung mga batas, yung mga tuntunin, yung mga utos na ibinigay ng Diyos kay Moses para ganapin ang mga Israelita, yan, magiging katulad lamang sila nung mga taong nakatira doon na walang kinikilalang Diyos. Nandyan pa po ba tayo? Yan. Tandaan po natin na hindi po simple ang pinagdaanan po ng mga Israelita. Yung mga nangyari, lahat ng mga nangyari sa mga Israelita sa ilang, napakadami po nilang pinagdaanan. Pero lahat po ng iyon ay ipinahintulot ng Diyos para sila po ay ihanda sa pagpasok sa promised land. Hindi kasi pwedeng basta na lang. Na parang tayo, minsan, basta na lang tayo hihingi, tapos expected natin na kapag humingi tayo, nandyan ka agad. So, hindi tayo matututo. Kahit yung mga anak natin, tinuturuan natin eh. Di ba? Tinuturuan natin ng mga gawaing bahay para matuto sila. Habang sila'y lumalaki, may natututunan sila. Hindi pwedeng kapag ang ating anak ay humingi, tapos bigay lang tayong basta. No? Okay. Meron naman tayong pangbigay actually, pero hindi lahat ng gusto ng ating mga anak ay binibigay, di ba? Nakukuha niyo po ang point ko? Yan. So, marahil po ay ganun din po tayo sa ating journey, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Hindi simple. May mga pinagdaanan din tayo may mga pagkakataon na naging rebelde din tayo, naging mareklamo din tayo, nahulog din tayo sa pagkakasala. Nakukuha niyo po? Para mga Israelita din, no? Hindi naman talaga tayo ganap na sumunod sa mga tuntunin ng salita ng Diyos. At binaliwala din natin ang Panginoon. Maraming beses din nating binaliwala siya. May mga panahon na ganun tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Diba? Kumbaga parang dapat mo itong gawin para sa mga Panginoon pero hindi mo ginagawa. Tapos may mga naririnig tayong mga paalaala, may mga pagtubid din tayong naririnig, tinuturuan din tayo, pero hindi tayo nakikinig. Ang sinusunod pa rin natin ay yung gusto natin. Diba? O para tayong mga Israelita. Yan. So tandaan po natin, kaya may salita ng Diyos. Kaya may mga batas, kaya may mga tuntunin. Para tayo mapanuto. Para ituwid tayo, itama tayo. Yan. Para pag nandun na tayo sa tinatawag na yung stage na matagumpay, hindi tayo magmamalaki. Yan. Yung sasabihin mo, this is all about God. It's all about God. Diba? Hindi yung nandun ka na sa tugatog ng tagumpay mo. Naalala nyo yon, isang viral video ng isang kabataang parang graduate, sabi niya, bakit pag nagtatagumpay ang mga tao, sinasabi nilang yung credit dapat ibigay sa Diyos, sabi ganyan. Di ba tayo naman yung nag-e-effort? Di ba tayo naman yung nag-aral ng mabuti? Tayo naman yung parang inaano niya na dahil sa ginawa niya, nakukuha niyo po? So, nandun yung kanyang pagmamalaki. Kasi iniisip niya, matalino siya, nag-aral siyang mabuti, ginawa naman niya ang lahat, kaya nandun siya. Nakuha niyo po? So, yung mga taong ganun ang kaisipan, hindi nila ina-acknowledge ang Panginoon. Ayaw nilang i-recognize na kaya sila nagtatagumpay ay dahil sa Panginoon. So, malalaman natin yon dito. No? Sabi sa verse 3, nang unang araw ng 11 buwan ng 40 taon mula nang sila'y umalis sa Ehipto, sinabi ni Moises sa mga Israelita ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. For nalupig na niya noon ang mga haring Amoreo na sina Sihon ng Hezbon at Og ng Bashan na nakatira sa Astarot at Edrei. 5. Ipinaliwanag ni Moises ang kautosang ito nang sila'y nasa lupain ng Moab sa silangan ng Jordan. Ang sabi niya, nang tayo'y nasa Sinai, ganito ang sinabi sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Matagal-tagal na rin kayong nakatigil sa bundok na ito. 7.
magpatuloy na kayo ng paglalakbay papunta sa kaburulang tinitirahan ng mga Amoreo at sa mga karatig na lugar sa Araba, sa kaburulan, kapatagan, sa katimugang disyerto at sa baybay dagat. Sa makatwid, ang buong lupain ng Kanaan at Lebanon hanggang sa ilog Euphrates. Tingnan niyo po, hindi lamang yung buong lupain ng Kanaan, pati yung kasama yung Lebanon, no? No? Okay, sabi sa verse 8, sakupin ninyo ang lupaing ito na inihanda ko para sa inyo. Iyan ang lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sabi nga po natin, pangako. Ayan, kanina may pangako yung inawit natin. Ano? Dahil sa pangako ng Diyos. Napansin nyo yung sinabi po ni Moises nang tayo'y nasa Sinai. Yan, sabi niya, nang tayo'y nasa Sinai. Di niya sinabing, nang tayo'y nasa Ehipto. Ibig sabihin po, ipinapaalala po ni Moises sa mga Israelita kung paano sila nagsimula sa Mount Sinai. Hindi po sa Egypt. Kasi doon sa Egypt, puro hirap sila doon. Alipin sila doon. Slave sila doon. So doon sa Mount Sinai, pinalaya na sila ng Diyos. Pinalabas na sila mula sa pagkakaalipin, di ba? Kaya nga doon sa sinabi ng Panginoon na hindi sila pwedeng bumalik sa Egypt. Hindi na sila pwedeng ipinagbabawal ng Panginoon na ang mga Israelita ay bumalik sa Ehipto. Nandyan pa po ba tayo? So doon, bakit sa Mount Sinai? Kasi doon nila natanggap ang pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan. Nandyan pa po ba tayo? Doon natanggap ng mga Israelita ang mga utos ng Diyos, yung mga guidelines, kung papaano sila mamumuhay ng matuwid sa harapan po ng Diyos. Sabihin nga po natin guidelines. May mga panuntunan. Bakit? Para hindi nila matularan ang pamumuhay ng mga bansang walang kinikilalang Diyos. Kasi doon sa kanilang pupuntahan, napakadaming Diyos-Diyusan doon. Ang daming mga Diyos-Diyusan na sinasamba. So parang bawat bansa, may iba silang Diyos na kinikilala. So kung walang guidelines, kung hindi sila bibigyan ng mga utos ng Panginoon, ganun din ang gagawin nila. Pagdating doon, kung anong pamumuhay doon, yun din ang tutularan nila. Nakukuha niyo po? Yan, sabi dito, ang pagpili ng mga hukom. Verse 9, patuloy pa ni Moises, sinabi ko sa inyo noon, na hindi ko na kayo kayang pamahalaang mag-isa. Ayan. Parang medyo may lungkot, no? Parang medyo malungkot tong tono kung pag pinakinggan mo siya na nagsasalita. Kasi matanda na siya eh. Matanda na dito si Moises. Sa totoo lang, sa tanggapin natin sa hindi, no? Talagang darating po ang panahon na na hindi na natin magagawa yung mga dati nating ginagawa tulad ng dati. Nakuha niyo po? Yan. So, ibig sabihin, kailangan natin ng katuwang o sumatotal sa darating ng panahon, mga papalit sa atin. Nakukuha niyo po? May kailangan may successor. Yan. So ito nga, Verse 10, pinarami kayo ni Yahweh na ating Diyos at ngayon ay sindami na tayo ng bituin sa langit. Oh, grabe, napakadami na po ng mga Israelita. Kaya nga ang mga Egyptians, natakot sila eh. Kasi mas marami pa ang mga Israelita kaysa sa kanila. 11, naway pagpalain niya kayo at tulad ng kanyang pangako, paramihin nawa niya kayo ng 1,000 pang ulit. Grabe, no? 12, ngunit paano ko pa magagampanan ng aking tungkulin sa inyo at maigagawad ang angkop na hatol para sa inyong mga usapin? 13, kaya pinapili ko kayo ng mga taong matalino, maunawain, at may sapat na karanasan upang italaga kong tagapamahala ninyo. 14, at sumang-ayon naman kayo sa akin. Yan. So sa pagpili ng makakatuwang, sa pagpili po ng mga
makakatuwang sa gampanin o ilalagay sa leadership, meron pong binanggit na qualification si Moses dito. Ano po ang sabi? Yung una, sinabi niya, mga taong matalino. No? Sabihin natin matalino. Pangalawa, dapat maunawain. May unawa. Hindi lang basta, ay, nauunawaan kita. Ibig sabihin, may pangunawa siya, may malawak siyang pangunawa. No? Then, ang isa pang qualification, may sapat na karanasan. So, ibig sabihin, ang paglalagay sa leadership, hindi po basta-basta. At kung sino lang yung magustuhan na itayo o gusto lang tumayo. No? May qualification. Ngayon, kung sino yung pogi, kung sino yung maganda, kung sino yung may pera, kung sino yung mayaman. Di ba? Napansin nyo? Ayun, pwede kang ganito, pwede kang ganyan. Di ba? Naalala ko tuloy nung panahon ng eleksyon, merong tinanong na isang botante, sabi, bakit iboboto mo si ano? May binanggit, wag na magbanggit. Bakit iboboto mo si ano? Kasi ang pogi-pogi niya. So yun yung nakita niyang qualification para iboto yung taong yun. So malungkot, no? Pero tayo bilang mga mananampalataya, nababasa natin ang salita ng Diyos, tinuturoan tayo, nalalaman natin yung kalooban ng Diyos, maging sa pagpili ng mga leader. Nandyan pa po ba tayo? Ayan, 15. Kaya't pumili kayo noon ng mga lalaking kilala sa inyong mga lipi, leading men and respected. Yan, so ito yung mga pinili nila, no? Mga lalaking may talino at sapat na karanasan. Sila'y inilagay kong tagapamahala ng bawat angkan. Ang ilan sa kanila ay naging tagapamahala sa libo-libo, sa daan-daan, sa 50 at sa 10-10. Pansinin nyo ito. Meron talagang pinagkatiwalaan ng mega-mega. No? May pinagkatiwalaan talaga na ng marami. Pwedeng libo-libo, pwedeng daan-daan, 50 at 10-10. Sabi nga, mga bunga na tig-100, tig-60 at tig-30. Diba? So may mga pinagkatiwalaan ang Panginoon ng tanging bilang. Kasi ito lang yung kaya mo. Dito ka, kaya mo ang 1,000. Kaya mo ang 50. Kaya mo ang daan-daan. Dito ka. So ibig sabihin, wisdom. Sabihin natin wisdom. Karunungan ang ginamit ng Diyos. Sabi sa 16, ipinagbilin ko sa kanila noon na pag-aralang mabuti. Sabihin nga po natin pag-aralang mabuti. Yan. Ang alin? Ang usaping idudulog sa kanila at igawad ang kaukulang hatol. Yan, fair judgment, no? Hindi basta-basta hahatol, no? Sabi dito, kaukulang hatol ng walang kinikilingan, maging sa katutubong Israelita o sa dayuhan man. 17, dapat maging pantay-pantay ang kanilang paghatol sa mga tao. Ibibigay nilang katarungan sa bawat tao, maging sino man siya. Huwag silang matatakot kanino man, sapagkat ang ihahatol nila ay mula sa Diyos. Yan, sabihin nga po natin, mula sa Diyos. Ito yung rason. Bakit kailangang matalino ang ilagay? Bakit kailangan may unawa? Kasi hindi basta-basta ang paghahatol. Yan. At ang maganda nito, yung ibibigay, yung ihahatol sa tao, mula sa Diyos. Kung inaakala nilang mabigat ang usapin, dalhin nila ito sa akin, at ako ang hahatol. Yan. So yung mabigat, dadalhin kay Moses, no? Ayun. Sa ibang usapin, yung mga itinilagang leaders o mga tagapamahala sa libo-libo, daan-daan, 50-50 o 10-10, sila po yung mga ngasiwa doon. Kaya nga inilagay sila doon. So sila yung mga ngasiwa doon. Pero kung inaakala nila na mabigat yung problema, yung usapin, dadalhin nila ito kay Moses. Okay? Yan. So 18, sinabi ko rin sa inyo noon ang lahat ng dapat ninyong gawin. So wala
Wala na maidadahilan ang mga Israelita. Kasi tinuruan na sila eh. Para bagang tayo, punong-puno na tayo ng turo. Ang dami nang itinuro sa atin. Diba? Kumbaga, hindi tayo kulang sa turo. Diba? Ibig sabihin, alam mo na yung dapat mong gawin. Hindi, kung ikaw ay baby siguro, kung ikaw ay baby Christian, maiintindihan ka pa. Pero kung ikaw ay matagal ng mananampalataya, alam mo na dapat ang iyong gagawin. Kasi, tinuruan ka na kaya nga tayo tinuturuan. Okay, sabi dito, isinugo ang mga espiya. 19, bilang pagsunod sa utos ni Yahweh, nagpatuloy tayo ng paglalakbay mula sa Sinai. So ito, remember, ito ay sinasariwa ni Moses yung mga nangyari, no? Kasi talagang papasok na sila sa Promised Land. Sa bilang pagsunod sa utos ni Yahweh, nagpatuloy tayo ng paglalakbay mula sa Sinai. Pinasok natin ang napakalawak at nakakatakot na ilang bago tayo nakarating sa kaburulan ng mga Amoreo at naratingan natin ang Kades Barnea. Yan. Alam niyo po, yung napakalawak at nakakatakot na ilang, ibig sabihin po nito, hindi po biro yung mga lugar na kanilang nilakbayan o mga dinaanan bago sila talagang makarating sa Promised Land. Di ba? Mapanganib, may mga kalaban, kabilaan po ang mga kalaban. Di ba? At kung hindi sila pinoprotektahan ng Panginoon, ay wala. Baka dinumog na sila doon ng mga kalaban ng sabay-sabay. Pero tandaan natin na sila ay pinoprotektahan ng Panginoon. 20, sinabi ko sa inyo narito na tayo sa kaburulan ng mga Amoreo, sa lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh nating Diyos. 21, ang lupaing ito'y inihanda na niya sa atin. Sabi natin, wow, meron pong mga inihahanda talaga ang Panginoon sa atin. Huwag na kayong mag-atubili ni matakot man. Sakupin na ninyo agad iyon tulad ng ipinagbiling sa atin ng Diyos na ating mga ninuno. 22. Ayan, pakinggan nyo itong mabuti kasi itong binabasa natin ngayon, ito din yung mga natalakay natin ng mga nakaraan. Parang nire-refresh lang nga sila ni Moses. Ngunit hiniling ninyo na magpadala muna tayo ng mga espiya upang pag-aralan kung paano natin papasukin ang lugar na yon. Nasa Numbers 13 po ito. 23, sa tingin ko ay mabuti ang sinabi ninyo. Kaya pumili ako ng 12 kalalakihan, isa sa bawat lipi. 24, pumunta sila sa kaburulang iyon hanggang sa libis ng Eskol at dooy nagsiyasat. 25, nang sila'y magbalik, may dala silang mga prutas mula roon. At sinabi nilang, maganda ang lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh. 26, ngunit hindi kayo nagpunta. Sa halip ay sinuway ninyo ang utos ni Yahweh. 27, lihim kayong nag-usap-usap sa inyong mga tolda. Ang sabi ninyo, marahil ay galit sa atin si Yahweh. Kaya niya tayo inilabas sa Ehipto at dinala rito upang ipapatay sa mga Amoreo. Nakita niyo yung ugali ng mga Israelita, ano? Pinag-isipan nila ng masama mismo ang Panginoon. Iniisip nila na kaya pala sila dinala, nilabas sa Egypto para lang ipapatay ng Diyos doon sa mga Amoreo. Alam nyo, minsan ganun talaga yung tao. No? Ginagawan ka muna ng mabuti, pag-iisipan pa ng masama. Ang Diyos mismo ang kanilang pinag-isipan ng masama. 28, paano tayo makakarating sa lupaing iyon? Nakakatakot palang pumunta roon. Mas malalaki pala kaysa sa atin ang mga tao roon. Malalaki ang lungsod at ang pader ay abot sa langit. May mga higanti pa roon. Naiisip niyo po ba? Imagine niyo po yung takot ng mga Israelita. Totoo yung takot nila. Kasi
according doon sa akin nabasa, talagang nakakatakot. Pati mga itsura ng lahi ni anak, ng mga aneseo, mga higante. Di ba? Yung isang ganun lang yung ulo mo, kaya kanyang bitbitin na kaya sa laki ng palad. Nandyan pa po ba tayo? So dito makikita natin, ang malungkot dito, mas nakita nila yung mga higante. Ibig sabihin, mas nakita nila yung problema. Hindi nila tiningnan yung magandang plano ng Diyos. Alam nyo, ganito tayo. Kapag talagang nag-focus tayo sa negative, yung negative, ay, ano ba yan? Parang nawalan ka na ng pag-asa kasi nakafocus ka nga sa negative. Talagang mahihirapan tayong unawain ang kalooban ng Diyos. Kahit napakaganda nito. Sinabi na ng Panginoon sa mga Israelita na ang pupuntahan ninyo ay lugar, sabi sa English version, a land flowing with milk and honey. Ibig sabihin, everything is there. Napakayaman ng lugar na yon. Hindi na nila yun nakita. Ang nakita nila yung mga higante. Natakot sila. Ganun ang tao. Pag ang problema na ang nakita mo, matatakot ka na. Maghihinaan ka na ng loob. Di ba? Kahit alam mo na may Diyos ka, kayang gawin ng Diyos ang mga bagay na imposible, wala na, hindi na yun, parang hindi mo na yun maiintindihan. Yan, kaya sabi dito sa 29, ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo. At ipaglalaban niya kayong tulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto at sa ilang. Ay, alam niyo ba, kung iisipin nating mabuti, ang dami nilang miracles sa paglabas nila sa Ehipto. Di ba? Yung pagbuka na lang ng dagat, no? At nakatawid sila sa tuyong lupa. Di ba wow! Kayang gawin ng Diyos yun. Hindi na nila yun naalala. Di ba? Ang nakita nila yung problema. Sabi dito, dinala niya kayong ligtas hanggang sa lugar na ito, tulad ng pagkalong ng isang ama sa kanyang anak. As a father carries his son. Alam niyo po, nung nabasa ko to, sabi ko, wow, iba ang dating sa akin. Nangilabot ako. Imagine niyo kung gaano kaganda ang verse na ito. Nangingilabot ako. Tulad ng pagkalong ng isang ama sa kanyang anak. Paano nga ba kinakalong ng isang ama ang kanyang minamahal na anak? Paano niya ito kinakarga? Paano ba kinakarga ng isang mabuting tatay ang kanyang anak? Di ba? Paano niya ito pinoprotektahan? Protection, provision, care, pangangalaga, nandun na yun eh. Diba? Nakukuha niyo po? Ganun po tayo iniingatan at inaalagaan ng Panginoon. No? Kaya lang, ang malungkot dito, sabi dito, 32, pakibasa niyo po. Diba? Kakalungkot, no? Kahit gaano man yung encouragement, ang gaganda ng mga sinasabi. Nakita nyo? Sarado na ang isip nila. May mga higante doon, hindi natin kaya sila. Lalamunin nila tayo, para lang tayong mga tipaklong. Yun na yung nakalagay sa isip nila. Sabi dito, hindi pa rin kayo nagtiwala sa Kanya, gayong siyang nanguna sa inyo. Ito pa, aside from yung nakalakad sila sa tuyong lupa, na imagine yung dagat, nakaganyan yung pader, no? Ito ang ginawa ng Diyos. Pinatnubayan niya kayo sa pamamagitan ng aliging apoy kung gabi at aliging ulap kung araw. At itinuro sa inyo ang inyong daraanan
at ang inyong pagkakampuhan. Nakikita nyo? Disyerto yon, ilang yon. Maraming alakdan doon. Napaka mapanganib. Tas may mga ahas pa. Makamandag, no? Nandyan pa po ba tayo? Ganun po ang tao. Kalimitan, matapos yung mga ginawa ng Diyos, mga favor, mga himala, mga answered prayers, anong ginagawa ng tao? Kinakalimutan ng Diyos. Di ba? Lumalayo sa Panginoon. Sa kabila ng mga ginawa ng Panginoon sa atin, heto ang tao, pinipiling lumayo sa Panginoon. Nung wala pang trabaho, napaka-active. Nung nagkatrabaho na, wala na. Diba? Nung mga kabataan, aktibong-aktibo. Nung nagkapamilya na, wala na. Nag-iiba ba ang Diyos kapag may trabaho na? Nababago ba ang Diyos kapag may asawa na? Diba? Yun ang malungkot. Ang tao pinipiling lumayo sa Panginoon. At ang malungkot, binabalikan niya yung dati niyang buhay. Nakakalungkot, no? Sabi dito, pinarusahan ni Yahweh ang Israel. 34, narinig ni Yahweh ang usapan ninyo at siya'y nagalit. Dahil dito, isinumpa niya. Ayan, naririnig po ng Diyos ang ating usapan. Yung kapag nag-uusap-usap tayo, no? Halimbawa, nag-uusap-usap tayo, meron tayong sinisiraan ng mga tao, o kung meron tayong binibless na tao sa ating usapan, naririnig po yun ng Diyos. Kaya nagalit siya, kasi negative yung usapan nila eh. Ang bulong-bulungan nila eh. So sa galit ng Diyos, sabi niya, 35, isa man sa inyo ay hindi makakarating sa lupaing aking ipinangako sa inyo mga ninuno, maliban kay Caleb na anak ni Jephunneh. Siya lamang ang makakapasok doon. Ibibigay ko sa kanya at sa kanyang magiging angkan ang lupaing maaabot niya sapagkat lubusan siyang sumunod sa akin. Yan. So ito yung nakakatawa dito, yung gantimpala ni Caleb, yung reward ni Caleb. Sabi nga po natin, reward. Yan. Bakit may reward si Caleb? Yan. Sabi dito, sapagkat lubusan siyang sumunod. Diba? Sabi, siya lang ang makakapasok sa promised land. Ano pa? Ibibigay sa kanya at sa kanyang magiging angkan. Pansinin niyo, pati angkan niya. Damay sa blessing, sa reward. Nakuha niyo po? Ibibigay sa kanya. Bakit? Kasi lubusan siyang sumunod. Sabihin natin, lubusang sumunod. Napansin niyo, hindi lang basta susunod. Lubusan pa. Di ba? Kung susunod, sumunod na ng maingat, ng lubos, ng maayos. Di ba? Kanina nga nung tayo nag-worship na, sari-sari yung pumapasok sa isip ko. Sabi ko, kung ang tao in love sa Diyos yan, uhaw yan sa Diyos, sa presensya ng Diyos, talagang kasasabikan niya na makipagniig sa Panginoon. Amen? Talagang, sabi ko nga, ang isa sa mga palatandaan ng iglesia na mapagmahal sa Diyos, puno ang mga prayer meeting. Kasi kung ikaw ay nasa bahay lang at nanonood ka lang ng Betamax, may Betamax pa ba ngayon? Nanonood ka lang ng Netflix, o kaya kung ano man, alam mo na may gawain, tas nandun ka lang sa bahay. Di ba? Tapos sasabihin mo, pagod kasi ako, kaya hindi na ako naka-attend. Bakit? Magtatrabaho ka ba dito? Hindi ka naman, di ba? Hindi ka naman uutusan ditong magtrabaho.
ikay uupo lamang, makikinig, at mamaya-maya'y mananalangin. Anong nakakapagod doon? Mapapagod ka ba doon? Di ba hindi naman? Marirefresh ka nga eh. Di ba? Mai-strengthen ka nga eh. Nandyan pa po ba tayo? Oh. Ang laki ng kaibahan natin ng tao kay Caleb. Si Caleb, lubusang sumunod. Tayo, hindi. Hindi tayo lubusang sumusunod. O, yung nasunod tuloy, nadadamay, ano? Nandiyan pa po ba tayo? O, 37, pansinin niyo to. Nagalit din sa akin si Yahweh dahil sa inyo. Sinabi niya, kahit ikaw, Moises, ay hindi makakapasok sa lupaing iyon. Oh, nadamay tuloy si Moises. Pati siya, hindi pinayagan ng Diyos na makapasok sa promised land. Dahil sa mga Israelitang pasaway. Imagine, dahil nagpasaway ka, na yung nasunod na dadamay. Di ba? Eh, samantalang si Moises nga ang nag-lead sa kanila, pero disqualified. Kahit ikaw, Moises, hindi rin kita papasukin doon. Nagalit din ng Diyos sa kanya. Di ba? Nandiyan pa po ba tayo? O, para walang madamay, huwag kang magpapasaway. O, di ba? Huwag matigas ang ulo. 38. Ang kanang kamay mong si Josue ang papasok doon. Yan yung sinasabi natin kanina. Sabi ni Moses, hindi ko na kayo kayang pangunahan. O, alam ng Diyos yon. Kaya sabi niya, sabi ng Panginoon, ang kanang kamay mong si Josue ang papasok doon. Palakasin mo ang kanyang loob sapagkat siyang mangunguna sa Israel sa pagsakop nila sa lupaing iyon. Yan. Sa dalawang tao, yung medyo may edad na, no? Kasi yung 20 pataas, hindi yun makakapasok sa lupang pangako. Pero sina Caleb at si Joshua, sila lang yung pinayagan ng Diyos na ang edad ay mataas sa 20 na papasok. And the rest, yung mga bata. No? Sabi sa 39, sinabi rin niya, makakarating doon ang mga maliliit ninyong anak. So ito na hindi pa nakakaalam ng mabuti at masama ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng mga kaaway. Ibibigay ko sa kanila ang lupain at sasakupin nila ito. 40, ngunit kayo'y babalik sa ilang papuntang dagat na pula. Ayan. So, yun ang nangyari sa mga Israelita. Imbis na 11 days lang. Ano pa? Ang pagkatalo ng Israel sa Horma. Yun. 41, sinabi naman ninyo sa akin noon, nagkasala kami kay Yahweh. Pupunta na kami roon at makikipaglaban tulad ng iniutos niya sa amin. At kayong lahat ay dali-daling nagsakbat ng sandata sapagkat akala ninyo'y madali lamang ang paglusob sa kaburulan ng mga Amoreo. 42, ipinapigil kayo sa akin ni Yahweh sapagkat hindi niya kayo papatnubayan at malulupig lamang kayo ng inyong sasalakayin. 43, ngunit hindi kayo nakinig sa akin. Ayan, talagang yun yung problema sa mga Israelita, hindi nakikinig. Sinuway ninyo ang utos ni Yahweh at nagpatuloy kayo sa inyong paglusob. 44, kaya naman, para mga bubuyog na dinagsa kayo ng mga Amoreo, ginapin nila kayo at tinugis hanggang Horma. Anong sabi sa verse 41? Akala ninyo'y madali lamang ang paglusob sa kaburulan ng mga Amoreo. Marami talagang napapahamak sa maling akala. At sa hindi pagsunod. Yun yung nangyari sa mga Israelita. Akala nila, madali lang. Akala natin, okay lang. Akala natin, pwede. Yan. Itong tandaan natin. Akala natin, madali lang talunin ng kaaway. Sasabihin mo, in Jesus' name lang yan. Diba? Gagamitin mo ang pangalan ni Jesus, kung hindi ka naman nasunod. Diba? Paano magkakaroon ng power sa'yo ang pangalan ng Panginoong Jesus? Di ka nga nakikinig eh. Di ka nga nasunod eh. Nandyan pa po ba tayo? Oo.
Akala natin madaling talunin ng kaaway. Sabi dito, no? Tandaan natin, apart from Jesus, sabi ni Jesus, siya mismo, apart from me, you can do nothing. Oh, kaya kung hindi ka naman mapanalanginin, hindi ka naman nakikipagniig sa Panginoon, ano ang kaya mong gawin? Oh, si Jesus may sabi nun, apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa kung ikaw ay hiwalay sa akin. Nandyan pa po ba tayo? 45, dumaing kayo kay Yahweh, ngunit hindi niya kayo pinakinggan at pinansin man lamang. Oh, nakakalungkot to. 46, kaya napilitan kayong tumigil ng matagal sa Kades. Imagine, yung dapat 11 days lang sana, no? Nagtagal sila talaga sa ilang 40 years. Matanda na yung iba. Diba kung ang iba doon ay 60? Halimbawa, 60 years, yung mga 60 years old nung time na yon ay 40 years sa ilang. Ilang taon na yon? 100 na, hindi na umabot, nangamatay na sila sa ilang. Ito yung nakakalungkot, yung hindi ka pakinggan, yung hindi ka na pinapansin. Di ba? Alam nyo, nagdaramdam din ng Diyos. Di ba sabi ni Jesus sa Revelation, ito ang pinagdaramdam ko sa iyo. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Nagdaramdam din siya. Oh. Oh, sa kanyang pagdaramdam, galit na yung kanyang naramdaman. Kung tayo nga, nasasaktan eh. Kapag hindi tayo sinusunod ng mga anak natin. Di ba? Ang Diyos pa kaya na may karapatan sa lahat ng bagay? Di ba? Oh, kaya, isa sa mga pwede nating matutunan ngayong gabi, ay piliin nating sumunod sa Panginoon. Kapag tayo ay sumunod, tayo din naman ang mapapagpala. Tayo din naman ang makikinabang doon. Pero kapag tayo naman ay sumuway, tiyak din ang pagkapahamak. Oh, kaya maging tulad tayo ni Caleb. No? Oh. May time pa. Hindi pa tapos ang December bago mag 2025. 'Di ba? May mga kailangan pa tayong gawin sa biyaya at tulong ng Panginoon. Amen? Be like Caleb, lubusang sumunod sa Panginoon. Amen? At tandaan natin kung paano tayo iniingatan ng Diyos as the Father carries His Son. Amen? Yan. Di ba kayo kinikilig doon sa verse na yon? Wow, alam nyo, nung talagang nabasa, oh, wow, Lord. Di ba? Parang nagiging emotional tuloy ako kasi, syempre, ang tagal kong walang tatay, pero may tatay tayo sa langit. Amen? Purihin po ang Panginoon. So ngayong gabi, tayo po ay mananalangin. Please po, pakisama niyo po sa panalangin ang asawa po ng aming pamangkin. Ang pangalan niya po ay Jersey. Ayan. So, Jersey po. Yes po, Jersey. Yan, pakisama niyo po sa prayer po. Okay? Then, sige po.
Praise. Praise. Ay, Daddy, pakisama nyo rin po sa prayer sina AJ kasi naliligaw daw po yung sinasakin nila sa Laguna. Pauwi na po sila kasi. Ayan, pakisama nyo po sa prayer na siguro yung driver nalito. Yung sa NIA po, nag-seminar po kayo sila doon 5 araw. Dapat kanina pa sila nakauwi po. Ay naliligaw daw po yung sinasakyan nila. Pakisama niyo po sa prayer po. Sige po, tayo po ay manalangin na po. Yes, Lord. Hallelujah. Paturiyan po kayong maluwalhati, madakila, mapapurihan, masamba, mapasalamatan sa gabi pong ito. Hallelujah. Pagkat ikaw ang Diyos na karapat-dapat papurihan, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat pasalamatan pagkat ikaw ang mabuting Diyos. Yes, Lord, kayo ang Diyos sa mapaghimala. Lord, patuloy na kaming nagdedeklara ng inyong himala at kagalingan sa mga may dinaramdam, sa mga may karamdaman, Panginoon. Lord, salamat sa biyaya mo at habag in the name of Jesus. Kabagan mo si Jersey, Panginoon. Paghimalaan mo po ang kanyang buhay. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, remember Mama Lilia, Panginoon. Salamat sa himala po ninyo. Alalahanin nyo rin po si Nanay Lemia. Salamat po sa iyong himala sa kanyang buhay. Maging si Mami Elma, Panginoon. Salamat sa iyong himala sa kanyang buhay. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maging si Lola, Panginoon. Salamat po sa biyaya at habag mo sa kanyang buhay in Jesus' name. Maging ang Nanay Vilma, salamat po sa patuloy mong pagpapagaling at pagpapalakas sa kanya. Gayon din ang Nanay Vicky, salamat po. Lubos mo na siyang pinagaling in the name of Jesus. Salamat po sa normal na BP, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, salamat po. Kayo ang Diyos sa mapaghimala. Patuloyan kaming umaasa at nagtitiwala sa inyo, Panginoon, pagkat kayo ang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. O Diyos, kayo ang Diyos na nakakakita
Alam niyo po ang mga pangailangan ng iyong mga anak. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, we also pray sa aming bansa. Patuloyan niyo pong kahabagan ng aming bansa, Panginoon. Patawarin ang bansang Pilipinas sa anumang mga pagkakasala laban sa iyo. Patawarin mo po ang bansang ito, Panginoon. Kahabagan mo po kaming lahat in the name of Jesus. Kahabagan niyo po at tulungan ang aming mga government officials and leaders in the name of Jesus. Tulungan mo po ang aming President Bongbong Marcos Jr., Panginoon. Ang aming Vice President Sara Duterte, Panginoon. Ang aming mga government officials, Lord, na makapanungkulan sila ng may pagkatakot sa iyo at ng may katapatan sa pangalan ni Jesus. Lord, alam niyo po ang nangyayari sa aming bansa. Tulungan mo po ang aming bansa, Panginoon, na magtiwala at umasa sa iyo. Mabantog ka sa bansang Pilipinas in the name of Jesus. Lord, we pray sa lahat ng mga kapatiran, sa buong Miracle of Life family, Panginoon, maging sa aming nalalapit po na celebration, Panginoon, sa araw ng pagpapasalamat sa iyo, samahan mo po kami. Patuloyan niyo po kaming tulungan at kahabagan in the name of Jesus. Lord, we pray sa lahat ng mga kapatiran, sa gawaing ito, sa bawat pamilya ng iyong mga anak, maging sa mga kapatiran sa ibang fellowship, Panginoon, sa mga kapatiran sa Japan, ang Pastor Danny, at maging ang mga kapatiran doon, ang mga kapatiran sa Apayao. Lord, we pray sa patuloy na biyaya mong pag-iingat, pangangalaga at pagpapala sa lahat ng iyong mga anak. In the name of Jesus. Lord, pagpalain niyo rin po lahat ng mga kapastoran, lahat ng mga missionaries, Panginoon. Lord, we pray, lalo na po sa mga kapatiran na nakakaranas po ng persecutions sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, we pray sa inyong paglingap, pagyakap sa iyong mga anak in the name of Jesus. Ingatan at iligtas ang iyong mga anak sa anumang kapahamakan sa pangalan ni Jesus, at ang biyaya mo ang kanilang laging maranasan. Ang kalooban mo, ang katwiran mo, ang aming malakaran. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat po, Ama, na kayo po ang Diyos na mabuti sa lahat ng mga umaasa at nagtitiwala po sa inyo. In the name of Jesus. Lord, ipinagpapasalamat po namin na iningatan mong ligtas ang aming Daddy Bishop at siya'y muli naming nakasama. Salamat po sa biyaya mo at abag sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang pangalagaan, samahan, ingatan, at papagtagumpayin, pagpalain, kasama ang kanyang mga anak, mga apo at mga manugang in the name of Jesus. At maging ang bawat isa sa amin, O Diyos. Ama, sa gabing ito, patuloyan naming ipinapahayag ang aming pag-asa at pagtitiwala sa iyo, sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita, mapalad ang sinumang umaasa at nagtitiwala sa iyo, sapagkat sila'y hindi mabibigo at hindi mapapahiya. Hallelujah. Yes, Lord. Sige po, tayong lahat ay magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Marami pong salamat, aming Diyos. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus.
Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life, and your words align my way. You've given me your spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you with every beat of my heart. Amen! Ayan. Sige po, muli po tayong magpasalamat sa Panginoon. Ama, minsan pa, marami pong salamat. Lord, patuloy naming panghahawakan ang iyong mga pangako. Lord, salamat po sa paalala ng iyong mga salita sa amin ngayong gabi. Kung paano mo iningatan yung mga Israelita sa ilang, gayon namin pinaniniwalaan na kami ay inyo ding inaalagaan at iniingatan gaya ng pagkalong ng isang ama sa kanyang minamahal na anak. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat po sa mga kasagutan, sa aming mga panalangin ngayong gabi, at gayon din sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Sa gabi pong ito, baunin namin ang kagalakan, kapayapaan, at katagumpayan. At ligtas kaming makarating sa aming pong mga tahanan. Minsan pa, tanggapin po ninyo ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po at magandang gabi po sa inyong lahat.